Gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba itong kapahamakan? Alam na po natin itong kapahamakan na tinutukoy po dito. Ito po ay sa impyerno. Sa impyerno po, ito ang kapahamakan na to. Pero gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ibinigay niya ang bugtong ng kanyang anak. Bakit po kaya binigay ng Diyos ang kanyang bugtong ng anak? Dahil po kung hindi ibinigay sa atin ang ating Panginoon Jesucristo upang mamatay, wala pong kapatawaran ang kasalanan. At pag hindi po tayo napatawad sa ating kasalanan, yung kapahamakan sa impyerno ay ito po ay ating matatamo. Ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala po. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya tayo pong lahat ay talagang, kumbaga ay sa impyerno ang ating bagsak dahil lahat po ay nagkasala. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang anak. So paano ba binigay ang kanyang anak? Basahin na po natin sa Isaiah 53 chapter 6 hanggang chapter 9. Ang sabi po dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tayo po dapat tumanggap dahil tayo ay makasalanan. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit sa gupitan, at hindi umiimik kahit kuntiman. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sanlibutan. Ating Panginoong Hesus ay pinatay dahil sa ating mga kasalanan. Ganon po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ano pa sa sinabi sa verse 14 ng Isaiah 52, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Ganon po pinahirapan ng Panginoong Hesus. Halos hindi mo na siya makilala na siya ay tao dahil po yan sa ating kasalanan. Siya ay pinahirapan, binugbog, dinuraan, tinadyakan, kinurunahan ng tinik. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Pero ito po ay ating binabaliwala lang. Bago siya pa ay ating nilalapastangan. Hindi natin intindi yun. Binabaliwala natin lahat. Dahil po tayo ay walang puwang sa kanyang mga turo, sa kanyang ginawa. Wala po tayong pakialam doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Biruin niyo po, sa ating kasalanan, binugbog siya, inalipusta siya, dinoduraan siya, pinukpok siya sa ulo. Ganun po ang paghirap ng ating Panginoon. Hindi nga daw siya makilala. Hindi na siya makilala. Sabi sa Isaiah chapter 52 verse 14, hindi na makilala ang kanyang mukha. Pero tayo po, anong ginagawa natin? Wala lang. Kung ano ang gusto natin, yun lang ang ating ginagawa. Wala. Hindi natin mabigyan ng parangal ang ating Diyos. Ang sabi po ng Biblia ay ayon sa nasusulat sa Roma 3:10, ayon walang matuwid, wala kahit isa. Wala kahit isa. Tayo pong lahat ay qualified sa impyerno. Wala, pero alam natin
ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pero wala pa rin tayong pakialam. Bagkus ay nilalapastangan pa natin ang ating Panginoon sa paggawa natin ng masasama pa ring gawa, sa paggawa natin ng hindi nakakalugod sa Kanya. Yun ay paglapastangan sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay niligtas niya. Tayo po ay may karapatan ng lumapit sa Ama. Tayo po ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Basahin po natin sa John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Binigyan pa tayo ng maging karapatan ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, wag po nating baliwalain ang pagkamatay ng ating Panginoon. Dahil tiyak, pag ito po ay ating winalambahala, tiyak po ang kapahamakan. At ang kapahamakan yun ay walang iba kundi sa impyerno. Wag po nating lapastanganin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang pagkamatay niya sa krus, ang pagbabaliwala ng kanyang mga turo, ang kanyang paghihirap ay binabaliwala natin. Ito ay paglapastangan sa Panginoon dahil ginawa niya iyon upang ikaw ay maligtas, pero siya ay iyong nilalapastangan lamang sa paggawa ng sarili mo lamang. Hindi mo binibigyan ng halaga ang pagkamatay ng Panginoong Hesus. Yun ay paglapastangan. So malinaw po ang sabi sa Biblia, walang maliligtas. Wala po, dahil lahat ay nagkasala. Ang sabi ng Biblia, lahat. Wala tayong karapatang pupunta ng langit. Ngayon pa binigyan tayo ng ating Panginoong Hesukristo ng karapatang mapunta ng langit dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. Kaya huwag pong baliwalan ito, kapatid. Dahil kung ito ay yung binaliwala, tiyak ang kapahamakan na yung makakamtat balang araw. Magsaya ka ngayon. Mag-ipon ka ngayon ng yung kayamanan dito sa lupa. Tiyak po iyon ang kaparusahan na iyong makakamtan. Hindi po biro ang ginawa ng ating Panginoon pagkamatay sa krus. Hindi po biro ang kanyang paghihirap. Hindi po biro ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak upang ikaw ay maligtas. Pero kung ito ay hindi mo binigyang halaga, hindi rin biro ang pupuntahan mo doon sa impyerno. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay makatwiran. Bagkus siya ay pag-ibig, siya ay makatwirang Diyos. Pag pinaghiwalay po natin yung dalawa na yan, makapag-ibig lang, hindi po siya Diyos. Pero dahil siya ay Diyos, siya ay makatwiran. At dahil siya ay makatwiran, tayo ay parurusahan sa ating mga kasalanan. Dahil siya ay makatwirang Diyos. Hindi niya pinahihintulutan ang kasalanan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang ikaw ay maligtas. Pero pag ito ay iyong binaliwala, tiyak po ang karusahan natin. Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi po mapagbiro ang Diyos. Siya po ay seryoso dito sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang ikaw ay maligtas. Kung ito ay iyong babaliwalain, nasa iyo na yung kapatid. Pero kung ito at talagang ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, bibigyan mo ito ng pansin, mananalig ka sa ating Panginoon, tatanggapin mo ating Panginoon. Dahil ang sabi sa John 3:16, di ba? Ang sino mang sumampalataya o tumanggap sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang regalo ng ating Diyos na buhay.
Kaya huwag po natin baliwalain mga kapatid. Ang paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ay para sa atin. Amen? Pagpalain po tayo ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng karapatan maging anak ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at nawa ang kanyang kalooban lamang ang ating magawa. Amen? Maraming salamat po at magandang araw sa atin lahat. I-share nyo lamang po ang video na ito at i-like nyo pa rin at subscribe nyo para sa susunod na upload po natin, Panginoon, ng ating video ay malalaman po natin ang kalooban ng Diyos. I-share po natin po ang kalooban ng Diyos. At pinagpala na po ang nanood ng video na ito. Pinagpala na po ng Diyos na nag-iisang Diyos. Amen?